Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Culprit na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang lalaki na desperadong malaman kung sinong pumatay sa asawa niya at sa bandang huli ay kagimbal-gimbal na katotohanan ang nalaman niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang kwento kay Jun Sang, na matalik na kaibigan ni Young Hoon, na tumakbo patungo sa apartment ni Young Hoon, para lamang malaman na ang apartment ay ginawang eksena ng pagpatay na may maraming pulis at detective na gumagawa ng investigasyon. Pumasok siya sa apartment at nakita niya ang isang babae sa kama, puno ng dugo, walang buhay. Nabigla sa eksenang nakikita niya, natulala siya. Matapos mabawi ang kanyang pakiramdam, sinubukan niyang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit pinalayas siya ng isang tiktik mula sa pinangyarihan ng pagpatay. Sa labas ng apartment, nadatnan niya ang matalik niyang kaibigan, si Young Hoon, na umiiyak at nagdadalamhati. Ang walang buhay na babae sa loob ng apartment ay naging asawa ni Young Hoon, pinatay ng hindi kilalang tao. 2 linggo pagkatapos ng insidente, inaresto ng pulisya si Jun Song. Natagpuan nila ang kanyang buhok sa pinangyarihan ng krimen. Hindi makapaniwala si Young Hoon, matalik niyang kaibigan. Ilang beses silang tumambay sa kanyang apartment na maaaring ipaliwanag kung bakit nasa crime scene ang kanyang buhok. Sinabi ng pulisya na natagpuan nila ang buhok sa pool ng dugo malapit sa bibig ng biktima, kaya naniniwala silang naruroon siya sa oras ng pagpatay. Ang asawa ni Jun Sang na si Diane, hindi rin makapaniwala sa sinabi ng pulis. Ngunit hindi niya mapapatunayan na nasa bahay ang kanyang asawa noong panahon ng pagpatay dahil nasa bahay siya ng kanyang kapatid noong panahong iyon. Hindi rin gaanong makapagbigay ng impormasyon ng CCTV sa paligid ng pinangyarihan ng krimen dahil malakas ang ulan noong gabing iyon. Bukod dito, nakakita ang pulis ng mga text message sa telepono ni Jun Song. Ang huling nakipag-ugnayan sa biktima ay si Jun Song. Dahil suspect din si Diane, ay interrogate siya ng mag-isa. Habang nagtatanong sa kanya, sinabi ng pulisya na ang ebidensya ay nagsasabi na maaaring ito ay isang kaso ng pag-iibigan. Hindi rin daw nila mahanap ang telepono ng biktima at maaaring malapit sa biktima ang pumatay. Hindi naniniwala si Deon dahil sa kabila ng pagiging malapit ng asawa niya sa biktima noong kolehiyo, siya pa ang nag-ayos ng biktima kay Young Hoon. Ngunit matapos ipakita sa kanya ng mga pulis ang text message sa pagitan ng kanyang asawa at ng biktima, napagtanto niyang maaaring may itinatago sa kanya ang kanyang mister. Pagkatapos ng interogasyon, kinumprante siya ni Deon tungkol sa ebidensyang ipinakita sa kanya ng pulis. Sa araw ng pagpatay, nagkaroon sila ng malaking away. Pagkatapos pala ng laban na iyon, pinuntahan ni Jun Song ang biktima. Sabi ni Jun Song, pumunta lang siya doon para humingi ng advice since close naman sila. May nakita siyang kaina hinala doon, ngunit sinabi rin niyang huwag sabihin ito kahit kanino, kahit sa kanyang abogado, dahil kukumpirmahin lang nito na naruroon siya sa pinangyarihan ng pagpatay. Nakiusap siya kay Dehyo na magtiwala sa kanya at tiyakin sa kanya na hindi ito ang hitsura nito. Lumipas ang ilang oras, 5 buwan na ngayon pagkatapos ng pagpatay. Nakatanggap si Young Hoon ng tawag mula sa pulis. Hinihiling nila sa kanila na pumunta sa istasyon ng pulisya upang kunin ang mga personal na gamit ng kanyang asawa. Ang kaso ng pagpatay ay sarado na, at si Jun Song ay opisyal na hinatulan bilang mamamatay tao ng korte. Habang pinupulot ang mga gamit ng kanyang asawa, nakita niya ang ilan sa dokumentasyon ng investigasyon at nagalit. Sinubukan niyang kunin ang buong kahon, pinigilan siya ng mga pulis, ngunit sa huli, hinayaan siya nitong kunin. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang motel. Nakasalubong niya si Deon sa harap ng motel. Tinatawag siya nito ngunit hindi siya nito pinapansin. Kumatok siya sa kanyang pintuan at nagmamakaawa na hayaan siyang makipag-usap sa kanya. Sinusubukan niyang makipagkita sa kanyang apartment, ngunit hindi na siya umuwi pagkatapos ng insidente. Sa wakas ay pinayagan niya siya. Nakiusap siya kay Young Hoon na tungstigo para kay Jun Song sa korte para sa kanyang apela. Pero nagdadalawang isip siya, hindi na niya alam kung ano ang iisipin. 5 buwan na niyang pinag-iisipan ito, ngunit hindi pa rin siya makapagdesisyon kung ano ang paniniwalaan niya. Nagmamakaawa ulit ni Daehyun sa kanya at umiyak. Nagiging frustrated si Young Hoon, baka mawalan siya ng asawa at best friend niya ngayon. Baka isipin pa niyang inosente si Jun Song. Ngunit hindi niya ito mapapatunayan. Mas tinulak siya ni Diane pero nagalit siya at pinalayas siya. Sa wakas ay nagpa siya si Young Hoon na bumalik sa kanyang tahanan. Ang kanyang apartment ay hindi nagalaw mula noong araw ng pagpatay. Ang mga kasangkapan sa loob ay magulo pa rin. Nananatili pa rin ang bahid ng dugo ng kanyang asawa sa sahig at sa kama. Nililinis niya ang apartment, inayos ang mga muebles, kinuskus ang dugo sa sahig, at nililinis ang kama.
Hindi niya kayang tiisin ang kanyang emosyon at hikbi. Kinabukasan, pumunta siya sa malapit na mini market para kumuha ng mga kahon. Sa pagbabalik, nakita niyang naghihintay si Dayan na sunduin ang kanyang anak mula sa kindergarten. Sa ilang kadahilanan, nakipagtalo siya sa iba pang mga ina. Pagdating ng kanyang anak, sinaktan ng isa sa iba pang ina ang kanyang anak. Nagagalit ito kay Daehyun, ngunit dahil umiiyak ang kanyang anak, nagpasya siyang umalis. Bumalik siya sa kanyang apartment. Nang muntik na siyang makatulog sa isang mesa, may narinig siyang sinusubukang buksan ang nakalock na pinto. Nagmamadali siyang lumabas at sinunggaban ng hindi kilalang lalaki. Tinanong niya kung sino siya, sorry daw ang hindi kilalang lalaki, akala niya walang tao sa loob saka siya tumakbo palayo. Bumalik si Young-hoon sa loob, dumudugo ang kamay niya, nang panasa niya ng tuwalya ang kamay niya, may na-realize siya. Kumuha siya ng larawan mula sa kahon ng pagsisiyasat at itinugma ito sa rack ng tuwalya. Napagtanto niya ang isang bagay mula sa kondisyon ng rack ng tuwalya sa oras ng pagpatay. Dahil dito, naudyukan siyang muling subukang lutusin ang pagpatay sa kanyang asawa. Kinukuha niya ang lahat ng mga larawan sa pagsisiyasat mula sa kahon, natutunan ng mga ito, pagkatapos ay muling nililikha ang eksena ng pagpatay bilang katulad hanggat maaari. Susubukan niyang i-reenact ang lahat ng posibleng senaryo para malaman kung ano talaga ang nangyari sa gabing iyon. Sa susunod na araw, binisita siya ni Daeyeon. Natarante siya nang makita ang pekeng dugo sa kama. Sabi ni Young-hoon sa kanya na siya ang gumawa niyan. Ipinaliwanag niya sa kanya na sinusubukan niyang muling likhain ang pinangyarihan ng krimen. Sinabi niya sa kanya na sinusubukan niyang makuha ang tunay na sagot para makapagpatuloy siya sa kanyang buhay, napupuot man o patawarin sila. Ipinakita niya sa kanya ang nalaman niya sa ngayon. Ang towel rack na may undies ng kanyang asawa ay natakpan sa oras ng pagpatay. Kung anak ni Jun ang dumalaw sa kanya, inilipat na niya ang towel rack. Ibig sabihin may bumabalang saglit o di kaya ay kilala niya ang pumatay kaya hindi na siya nahiyang itago ang mga underwear niya. Kaya naman sa tingin niya ay hindi ang anak ni Jun ang bumisita sa asawa noong gabing iyon. Ang tuwalya na ginamit sa pagtakip sa mukha ng kanyang asawa ay regalo din ng anak ni Jun na partikular niyang pinili ang disenyong rainbow dito. Kung siya ang pumatay, makikilala na niya ito at gumamit ng ibang tuwalya para matakpan ang mukha ng biktima. Hindi pa rin masasabi ng mga bagay na iyon ang pagkakakilanlan ng pumatay, ngunit sigurado siyang hindi si Jun Sung iyon. Sa kabila ng paliwanag na ito, iniisip pa rin ng pulisya na ito ay isang affair at si Jun Sung ang pumatay. Sinabi ni Young-hoon na tungstigo siya sa korte ng apela ni Jun Sung, ngunit nakiusap siya kay Daeyeon na tulungan siyang mahanap ang pumatay. Sa araw pagkatapos noon, muli siyang pumupunta roon para tulungan si Young-hoon sa investigasyon. Pero wala si Young-hoon. Tinatawag siya nito at sinabi niya na darating siya doon sa ilang sandali. Hinahanap ni Daeyeon ang lahat ng mga file at cabinet upang makita kung ano ang nalaman ni Young-hoon sa ngayon. Binuksan niya ang cabinet at may nakitang phone. Biglang sumulpot si Young-hoon sa kanyang likuran at sinabing ito ang telepono ng kanyang asawa na hindi mahanap ng pulis. Nagulat si Daeyeon. Nauutal, tinanong niya siya kung bakit nasa kanya ang nawawalang telepono. Sinabi ni Young-hoon na hindi niya sinasadyang itago ito sa pulisya, ngunit napakaraming pribadong larawan nila ng kanyang asawa sa telepono. Ayaw niyang makita ito ng mga pulis. Sinabihan siya ni Young-hoon na ilihim ito at huwag sabihin sa pulis. Pagkatapos nito, sinubukan nilang i-reenact ang posibleng senaryo ng pagpatay. Medyo natatakot pa rin si Daeyeon, pero pinagagawa pa rin siya ni Young-hoon. Siya ay kumikilos tulad ng mamamatay, at si Daeyeon ay kumikilos bilang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na humiga sa sahig at ipinakita sa kanya na may tanda ng pakikibaka doon. Pagkatapos ay sinakal niya si Daeyeon, ngunit siya ay naging masyadong emosyonal at sinasakal siya ng husto. Nagawa niyang kumawala at tumakbo patungo sa exit door. Pagkatapos ay binisita niya si Jun na kinanta sa bilangguan. Sinabi niya sa kanyang asawa na iniisip niya na ang tunay na pumatay ay maaaring si Young-hoon sa lahat ng panahon. Pero sabi ni Jun Sung, masyadong delikado ang umarte ngayon kung wala siyang tiwala sa kanila. Baka hindi siya tumstigo sa korte para sa kanya. Isang araw bago ang huling pagdinig, sinalubong siya ng biyenan ni Young-hoon. Nagalit siya dahil magpapatotoo si Young-hoon sa ngalan ng hinihinalang pumatay sa kanyang anak. Pakiramdam niya ay pinagtaksila ni Young-hoon ang sarili niyang asawa. Pumunta siya sa malapit na mini market. Sinabi ng may-ari ng mini market na mayroon siyang CCTV video footage na hindi nakuha ng pulis. Binigay niya kay Young-hoon. Umaasa na makakatulong ito sa kanya. Hindi direktang ipinapakita ng video ang kanyang bahay, ngunit makakatulong ito na ipakita kung sino ang lumagpas sa tindahan papasok sa kanyang bahay.
Nakapagtataka, ipinakita sa video ang hindi kilalang lalaki na sinubukang pumasok sa kanyang apartment noong nakaraang araw, bumili ng kutsilyo at bumalik sa kanyang sasakyan. Nakuha ni Yonhun ang plate number ng kanyang sasakyan. Dinadala niya ang bagong ebidensyang ito sa pulisya, ngunit sinabi ng pulisya na hindi niya maaaring imbestigahan ang isang taong hindi pinaghihinalaan. Siya at si Diyong pagkatapos ay kumonsulta sa kanilang abogado, ngunit sinabi niya na huli na upang magdala ng isang piraso ng bagong ebidensya. Kailangan nilang maghintay hanggang sa resulta ng apela. Hindi ito matatanggap ni Yonhun. Hindi na lang siya makapaghintay matapos niyang matagpuan ang mahalagang clue na ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa isa sa mga tiktik upang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa numero ng plaka ng lisensya. Sinuhulan niya siya para bigyan siya ng impormasyon tungkol sa address na nakarehistro sa numero ng plaka. Sa araw ng apela, pumunta siya sa address. Nang magpakita ang hindi kilalang lalaki na iyon, sinalakay at kinidnap siya ni Yonhun. Pagkarating sa kanyang apartment, itinali ni Yonhun ang lalaki sa kama kung saan natagpo ang patay ang kanyang asawa. Nang magising ang hindi kilalang lalaki na iyon, sari-saring tanong niya. Paulit-ulit siyang hinampes ni Yonhun para piliting sagutin ang tanong niya, pero hindi niya ibinigay ang sagot na kailangan niya. Pagkatapos ay idinikit ni Yonhun ang bibig ng lalaki, kumuha ng martilyo, pagkatapos ay dinurog ang tuhod ng lalaki. Umiiyak ang lalaki sa sakit. Biglang may kumakatok sa pinto. It is Daehyun, she comes to see Yonhun dahil hindi siya sumipot sa appeal. Pagbukas ni Yonhun ng pinto, may narinig siyang sumigaw. Tumakbo siya sa kwarto at nakilala siya bilang lalaki mula sa CCTV. Tinanong niya si Yonhun kung may nakuha siyang kapaki-pakinabang mula sa kanya, ngunit wala pang sinasabi ang lalaki na inaasahan nila. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Daeyeon na bitawan ng lalaki at tumstigo para kay Junsung sa korte ngayon. Maaaring isipin ni Daeyeon na ang pagpapatunay sa pagiging inosente ni Junsung ang pinakamahalaga, ngunit ang prioridad ni Yonhun ay mahanap ang pumatay. Lalong naguluhan si Yonhun. Hindi pa rin niya nakikita ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Lumabas siya ng kwarto para mag-smoke break. Habang si Daeyeon ay nag-iisa sa lalaki, sinubukan niyang kumbinsihin siya na ang tunay na pumatay ay si Yonhun. Kung kakalas niya ito, tutulungan siya nitong patunayan ang pagiging inosente ni Junsung. Naniwala si Daehyun sa kanya at kinalas niya ang lalaki. Nagmamadaling pumunta si Yonhun sa kwarto, ngunit isinara ni Daehyun ang pinto. Pagkatapos ay tumawag siya ng pulis para humingi ng tulong. Sa wakas ay nasira ni Yonhun ang pinto at pumasok sa silid, ngunit huli na ang lahat. Papunta na ang mga pulis. Ngayong nasa daan na ang mga pulis, sinabi sa kanila ng lalaki ang totoo. Pumunta siya doon noong gabing iyon para patayin si Junsung. Nang tanungin ni Yonhun ang dahilan, sinabihan siya ng lalaki na tanungin si Daeyeon. Parang may tinatago si Daeyeon. Wala nang ibang option si Yonhun, kinalaygan niya ang lalaki para hayaan siyang magsalita. Si Junsung pala ay nakikipagrelasyon sa asawa ng lalaki. Isa siya sa mga nanay sa kindergarten ng anak ni Daeyeon kung saan nakaaway ni Daeyeon ilang araw na ang nakakaraan. Nang gabing iyon, sinusundan ng lalaki si Junsung, iniisip na baka makilala niya ang kanyang asawa sa isang lugar. Nang makita ng lalaki si Junsung na pumasok sa isang apartment, pumutol siya at bumili ng kutsilyo sa mini market. Pagkatapos ay hinarap niya si Junsung sa apartment na iyon. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi kasama ni Junsung ang kanyang asawa, kasama niya ang biktima. Natahimik si Daeyeon dahil alam na niya ito. Sinabi sa kanya ni Junsung noong binisita siya nito noon. Dumating na ang mga pulis, kumakatok sila sa pinto. Sigaw ng lalaki para humingi ng tulong. Hinawakan ni Daeyeon ang lalaki at pinakiusapan si Yonhun na huwag buksan ang pinto. Dapat pumili si Yonhun, dapat ba siyang maniwala sa lalaki o tulungan si John na kumanta? Nakiusap na naman si Daeyeon na tulungan siya. Hindi niya kailangang tumstigo sa apela, kailangan lang niyang huwag sabihin ang tungkol sa sinabi ng lalaki sa pulis hanggang sa matapos ang apela. Ibinaba niya ang martilyo at naglakad patungo sa pinto. Sinubukan siyang hawakan ni Daeyeon, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Biglang hinampes ni Daeyeon ng martilyo ang leeg ng lalaki na ikinamatay niya. Patuloy na kumakatok ang mga pulis sa pinto. Inalok siya ni Daeyeon na i-frame ang lalaki para mailigtas niya si Junsung, ngunit natakot si Yonhun. Nang sirain ng mga pulis ang pinto, hindi pa rin sumasagot si Yonhun. Kaya hinampes ni Daeyeon ng martilyo ang sarili niyang tiyan para magmukhang si Yonhun ang may kasalanan. Pumasok ang mga pulis at hinuli siya. Pagkatapos noon, binitawan na si Junsung. Ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado na si Yonhun ay naaresto na dahil sa pagpatay sa kanyang asawa at si Daehyun ay wala sa ospital. Pagkatapos ay pupunta siya upang kunin ang kanyang anak na babae.
Habang nagmamaneho, binuksan niya ang isang bag at may naramdaman siyang kakaiba sa loob. Inihinto niya ang sasakyan at tumingin sa loob ng bag. Nakakita siya ng kutsilyo, puno ng dugo. Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang hindi si Young Hoon ang pumatay. Asawa niya ito, si Dae-hyun. Lumalabas, noong gabing iyon, nakita niyang umaalis si Jun sa apartment ng biktima. Alam naman natin noon pa na may relasyon nga si Jun Song, pero hindi sa biktima. Nandoon siya dahil nalaman din ng biktima ang nangyari at gusto niyang pag-usapan ito. Kumakatok si Daeyeon sa pintuan ng apartment ng biktima. Dahil kilala niya ito, pinapasok niya ito. Tinanong niya kung nandito lang si Jun Song. Ang sabi ng biktima ay hindi, kaya naman sinisigurado ni Daeyeon na may relasyon sila. Pumikit si Daeyeon. Sinasampal at sinasakal niya ito. Kumuha siya ng kutsilyo at saka siya sinaksak sa tiyan. Pagkatapos ay pinunasan niya ang dugo at tinakpan ng tuwalya ang mukha ng biktima bago umalis sa pinangyarihan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.